kasalukuyan, ang Space Station Athena 1 ay ganap na nasira, at ang buong crew nito ay patay na maliban kay Carrie, na humihingi ng tulong sa control room. Gayunpaman, hindi bubuksan ng kanyang boss ang pinto papunta sa escape capsule kung hindi kukunin ni Carrie ang mga mutagen sample. Takot ngunit desperadong mabuhay, pumunta si Carrie sa wreckage at kinuha ang 3 sample, ngunit sa kasamaang palad, nakita siya ng kalaban. Lumalabas na ang isang eksperimento ay lumikha ng isang napakalaking mutated na daga na nagwala, at hinahunting nito ngayon si Carrie. Nagmamadaling umalis ang astronaut, iniwasan ang mga debris at apoy, at kalaunan ay nakapasok sa escape capsule bago pa siya mahuli ng daga. Umalis si Carrie at pinanood ang pagsabog ng space station, ngunit sa kasamaang palad ay nasira din ng nagwawalang daga ang capsule, kaya sumabog din ito na ikinasawi ni Carrie, habang ang mga piraso ay nahulog sa Earth. Samantala sa San Diego Wildlife Sanctuary, ipinakilala ng primatologist na si Davis ang kanyang kaibigan na si Nelson at 2 bagong empleyado sa gorilla enclosure. Ang pinakabagong miyembro na si Pavo ay medyo agresibo at ginugulo ang mga babae, kaya gumamit si Davis ng sign language para pakalmahin siya. Sa sandaling yun, nagpakita ang best friend ni Davis na si George, at ang presensya ng isa pang lalaking gorilla ay naging dahilan upang muling maging agresibo si Pavo. Natakot ang isa sa mga empleyado at sinubukang tumakas, kaya sinundan siya ni Pavo at itinulak siya sa lupa. Ngunit bago pa mangyari ang anumang seryosong bagay, namagitan si George at tinakot si Pavo. Nang natapos na ito, sina George at Davis ay nagpalitan ng mga jokes sa pamamagitan ng sign language, at ipinaalala ni Davis kay George na si Pavo ay pamilya na ngayon, kaya dapat din siyang protektahan. Nang humingi si Davis ng fist bump, binigyan muna siya ni George ng middle finger. I never have taught you that. Stop that. Come on. Kalaunan, sinubukan ng isa sa mga empleyado na yayain si Davis, ngunit tinanggihan niya ito, kaya tinukso siya ni Nelson dahil mas gusto niyang makasama ang mga hayop kaysa sa mga tao. I should shave my head. Kinagabihan, ang 3 mutagen canister na nakuha ni Carrie ay dumating na sa Earth. Ang isa ay bumagsak sa enclosure at nag-spray kay George ng laman nito. Ang pangalawa ay nakarating sa kagubatan at natagpuan ng isang lobo, habang ang pangatlo naman ay nahulog sa ilog at ito ay nilamon ng isang buwaya. Kinabukasan, dumating si Davis sa enclosure at nakatanggap ng masamang balita kay Nelson. Si George ngayon ay labis na agresibo at pumasok sa grizzly enclosure kung saan pumatay siya ng isang oso. Nang suriin ni Davis si George, natuklasan niya na ang gorilla ay nasugatan din ng oso. Malungkot si George, at inamin niyang nagkamali siya at humingi ng paumanhin, ngunit ang labis na nakakagulat ay ang laki niya ngayon. Siniyasat ng team ni Davis ang lugar at nang makita nila ang canister, nagpasya si Davis na itago ito for research. Kalaunan, pinag-aralan niya ang bloodwork ni George at sa tingin niya ay wala itong saysay dahil may nakamamatay na konsentrasyon ng growth hormone, na dapat ay agad na pumatay sa kanya. Sa tingin ni Nelson ay dapat na nilang itumba si George, ngunit tumanggi si Davis hanggang sa may matutunan pa sila. Samantala, nag-aaway ang magkapatid na sina Brett at Amy. Ang kanilang kumpanya na tinatawag na Energen ang nasa likod ng research ng mutagen, at galit na galit si Brett dahil sa lahat ng perang nawala sa kanila nang sumabog ang space station. Gayunpaman, masaya si Amy sa mga resulta dahil kinumpirma ng mutated rat na naging matagumpay ang eksperimento ng Project Rampage. Umaasa din siya na magkakaroon ng progress dahil may report mula sa Meteor Society na ipinakita ang lokasyon ng isa sa mga canister, kaya inarkilan niya si Burke at ang kanyang private military service upang kunin ito. Ang team ni Burke ay naglakbay sa kagubatan at natuklasan na ang canister ay nasira at wala ng laman, plus ang lahat ng mga lobo ay napatay, na agad nilang inireport kay Amy. Agad na na-realize ni Amy na nag-mutate ang lobo, kaya inutusan niya si Burke na hulihin ang hayop. Samantala sa lungsod, pinanood ni Kate ang balita at natutunan ang tungkol sa trahedya sa Athena 1 at ang pag-atake ni George sa oso. Dahil dati siyang scientist sa Energen, agad siyang nag-asikaso at nagmamadaling pumunta sa enclosure, kung saan sinabi niya kay Davis na ang canister na nakita niya ay isang sample na kanyang ginawa. Nag-aalangan si Davis sa kanya, ngunit sinimulang banggitin ni Kate ang lahat ng mga sintomas na pinagdadaanan ni George upang patunayang legit siya, at ang tanging makapagpapagaling sa best friend niyang gorilla. Lumalabas na ang mutagen ay ini-edit ang DNA ni George sa pamamagitan ng pagmix ng DNA mula sa iba pang mga hayop, na naging sanhi ng mabilis niyang paglaki at pagiging agresibo. Nang hindi inaasahan, biglang nagalit si George at sinimulang hampasin ang hawla hanggang sa masira niya ito at nakatakas.
Pagkatapos ay nagsimula siyang magwala sa sanctuary at naghasik ng kaguluhan sa mga bisita. Agad na dumating ang pulis at naghanda na para barilin siya, ngunit namagitan si Davis at pinakalma si George gamit ang sign language. Ibinaba ng mga pulis ang kanilang mga baril, ngunit hindi ito narinig ng isang sniper sa isang chopper at pinatumba si George gamit ang tranquilizer darts. Samantala sa kagubatan, nakita ni Burke at ng kanyang team si Ralph, ang mutated na lobo. Nagawa nilang patumbahin siya mula sa chopper, at pagkatapos ay lumapag para hanapin ang bangkay ng hayop. Gayunpaman, wala doon ang katawan at sa halip ay nakakita sila ng malaking bakas ng paa sa lupa, na ikinatakot ng ilang sundalo. Ilang sandali pa, biglang umatake si Ralph at sinimulang patayin ang lahat ng mga sundalo. Sinubukan nilang ipagtanggol ang kanilang mga sarili gamit ang kanilang mga armas, at ang chopper ay gumamit din ng machine gun, ngunit si Ralph ay merong napakakapal na balat at ang mga bala ay kumikiliti lamang sa kanya. Lumaki rin siya ng husto kaya kaya niyang tumalon ng napakataas sa hangin at inatake ang chopper, na ikinasira nito. Samantala sa ibaba, si Burke na lang ang tanging nakaligtas, at nang sinubukan niya muling labanan ang lobo, madali siya nitong nilamon. Kinagabihan, inaresto sina Davis at Kate ni Agent Russell ng FBI, dahil sa paggawa nila ng mga iligal na eksperimento kay George, na inilagay sa isang government plane kasama nila. Nang makita ni Davis si George sa hawla, napansin niyang naghihilom na ang kanyang mga sugat. Pagkatapos ay sinubukan ni Russell na questionin sila, at tinukso si Davis para sa pag-alis niya sa army upang mag-alaga ng mga hayop. Inihayag din niya na si Kate ay tinanggal mula sa Energen 2 taon na ang nakalilipas, matapos niyang subukang nakawin ang pananaliksik ng kumpanya, kung saan ginugol niya ang 13 buwan sa bilangguan. Dahil dito, inamin ni Kate na hindi niya talaga kayang gamutin si George, at ngayon ay hindi na siya pinagkakatiwalaan ni Davis. Samantala sa Energen, nalaman ni Amy na inaresto si Kate at naisip ni Brett na nangangalap siya ng ebidensya para sirain ang kumpanya, kaya itinuri niya itong banta. Nabunyag din na si Amy ay may lunas para sa mutagen, kaya gumawa siya ng isang plano, at ito ay ang akitin ng lahat ng mga mutated na hayop sa kanilang gusali sa pamamagitan ng paggamit ng low-frequency radio wave, at maghintay sa militar para patayin sila. Sa paraang yun, makokolekta ni Amy ang DNA at maibibenta ito kalaunan. Hindi niya inaalala si Kate dahil nakatitiyak siya na sooner or later, mapapatay ni George ang lahat ng nasa eroplano. Nang i-on ni Amy ang device, agad na huminto si Ralph sa pagwawala sa mga kalsada, at nagsimulang tumakbo patungo sa lungsod. Si Lizzie, ang mutated crocodile, ay naramdaman din ito at lumangoy sa direksyon ng lungsod. Samantala sa eroplano, si George ay dapat na sedated, ngunit ang trick ni Amy ay nagpagising sa kanya ng galit na galit. Sinira niya ang hawla at sinimulang wasakin ang lahat ng nakapaligid sa kanya, at ihinagis niya ang mga tao na parang mga insekto. Sinimulan siyang barilin ng mga gwardya ngunit wala itong epekto, at nang subukan siyang atakihin ni Russell, mabilis siyang itinumba ni George sa ilalim ng kanyang mga paa. Sinubukan ni Davis na makipag-usap sa kanya, ngunit sa sandaling yun, binaril muli siya ng isa pang sundalo, na muling nagpagalit sa gorilla. Ang isang bala ay tumama sa isang box ng mga pampasabog, na agad na sumabog at sumira sa turbine ng eroplano, na naging dahilan ng pagbulusok nito. Habang si George ay naipit sa dingding ng isang cart, si Davis ay nagmamadaling naglagay ng parachute sa kanyang sarili, kay Kate at kay Russell, at nagawa nilang makatalon palabas ng eroplano, bago ito bumagsak kasama si George sa loob nito. Ngunit nang makalapag sila at sinuri ang crash site, hindi nila mahanap ang katawan ng hayop. Gayunpaman, mayroong isang trail sa damuhan, na nagpapahiwatig na nakaligtas si George at papunta na rin siya sa lungsod. Samantala sa Energen, galit na galit si Amy nang marinig na nakaligtas si Kate sa pagbagsak ng eroplano. Ilang sandali pa, dumating ang FBI upang kunin ang lahat ng research at record ng kumpanya. Upang subukang linisin ang kanyang sariling pangalan, sinabi ni Amy sa mga agent na si Kate ang nasa likod ng lahat ng kaguluhan na dulot ng mga hayop. Sa kabilang banda, sinubukan ni Davis na iwanan si Kate dahil pagod na siyang palaging nasasaksihan ang kasamaan ng sangkatauhan, na ang karamihan ay nakita niya noong sundalo pa siya. Nang iligtas niya si George, sanggol pa lamang siya na nagtatago sa ilalim ng sasakyan, habang pinapanood niya ang mga tao na kinakatay ang kanyang ina. Gayunpaman, nagpasya si Davis na bigyan ng pagkakataon si Kate, nang ipaliwanag niya kung bakit niya nilikha ang CRISPR. Nais niyang pagalingin ang nakamamatay na sakit ng kanyang kapatid, ngunit nang ang kumpanya ay gustong i-weaponize ang mutagen, sinubukan niyang sirain ito at nakulong dahil dito. Habang siya ay nakakulong, namatay ang kanyang kapatid.
Gusto na rin ngayon ni Russell ang dalawa dahil iniligtas nila ang kanyang buhay, kaya nakipag-ugnayan siya sa kanyang mga tauhan upang iligtas sila. Kalaunan, dinala ang grupo sa Air Force Base, kung saan ipinakita sa kanila ni Colonel Blake ang footage nina George at Ralph na tumatakbo papunta sa lungsod. Iginiit ni Davis na imposible para sa isang gorilla at isang lobo na maglakbay sa isang tuwid na linya sa parehong destinasyon, at sinabi ni Kate na tinatawag sila ng isang bagay, at ang ibig sabihin nito ay naghihintay si Amy na may antidote. Ipinagtanggol ni Russell ang kanilang advice, ngunit ayaw ni Blake na masangkot ang mga sibilyan at pinaalis sila. Sa labas, sinubukan ni Davis na makipag-negotiate sa mga sundalo upang palayain sila, ngunit dahil hindi ito gumana, sinimulan niyang makipaglaban at mabilis na napatumba ang dalawang gwardya. Pagkatapos ay sinubukan nilang nakawin ang isang chopper, at nang makita sila ni Russell, binigay niya sa kanila ang mga susi at telepono upang manatili sila in contact. Samantala, sinubukan ng team ni Blake na pigilan ang mga hayop, ngunit ang kanilang mga armas kasama ang malalaking pagsabog ay walang silbi, at ang buong hukbo ay naubos. Dahil dito, nagpasya si Blake na ilikas ang lungsod bago pa makarating doon ang mga hayop, at ipinadala ni Russell ang impormasyong ito kay Davis, na inisip na hindi nila maililikas ang lahat ng tao sa tamang oras. Pagdating nina George at Ralph sa lungsod, agad na nagsimula ang pagkawasak, nang sinira nila ang mga gusali, sinira ang mga sasakyan, at inatake ang anumang chopper na lalapit. Sinalubong sila ng militar ng isang malawak na hukbo ng mga tangke at malalakas na armas, ngunit walang gumana, at ang mga hayop ay nagpatuloy sa pagwasak sa lahat ng bagay sa kanilang landas. Hindi nagtagal, dumating na din si Lizzie sa ilog at sumama sa iba pang mga hayop upang magdulot ng higit pang pinsala, gamit ang malaking bibig nito upang kagatin ang mga tangke at jet na humadlang. Desperado para sa isang solusyon, inutusan ni Blake ang kanyang mga tauhan na maghanda ng bomba para burahin ang kalahati ng lungsod. Sinubukan ni Russell na baguhin ang kanyang isip at ipinaliwanag na papunta na sina Davis at Kate para kunin ang antidote, ngunit hindi sila pinagkakatiwalaan ni Blake pagkatapos nilang nakawin ang kanyang chopper, at pinaalis si Russell. Sa sandaling yun, nakuha ni Russell ang resulta ng ebidensya na natagpuan sa kumpanya at humingi ng masasakyan upang makagawa siya ng ilang pag-aresto. Nang umalis ang jet na may bomba, nakarating na sina Davis at Kate sa Energene at nagnakaw ng 3 vial ng antidote. Gayunpaman, nakita sila ni Amy sa security camera at dumating upang pigilan sila, at ipinaliwanag na ang antidote ay kayang alisin ang aggression ngunit mananatili ang laki ng mga hayop. Pagkatapos ay kinuha niya ang mga vial mula kay Kate at binaril si Davis, na bumagsak sa sahig ng walang malay. Pagkatapos ay kinuha ni Amy si Kate bilang hostage at dinala siya sa rooftop kasama niya, ngunit bago sila makatakas sakay ng chopper, umakyat si George sa tuktok ng gusali at binali ang buntot ng chopper. Halos ikinamatay rin ito ni Kate, ngunit sa sandaling yun, tumayo muli si Davis at hinawakan siya, habang ipinapaliwanag na ang bala ay hindi tumama sa anumang vital organs. Habang sinisira ni George ang antena na nagpapadala ng signal, ibinunyag ni Kate na nagawa niyang makuha ang isa sa mga vial, kaya pwede pa rin nilang mailigtas si George. Sinubukan ni Amy na harapin muli ang duo, kaya ginamit ni Kate ang pagkakataon na ilagay ang antidote sa kanyang bag bago siya sinuntok, habang si Davis naman ay tinatawag ang kanyang kaibigan. Lumapit si George at sinunggaban si Kate para kainin siya, sa makatuwid ay nakain din niya ang antidote. Samantala, sinubukan ni Brett na tumakas sa hagdan, dala ang huling computer at isang lab rat para makapagnegosyo muli siya kalaunan. Nakasalubong niya si Russell sa ground floor, at kinuha ng agent ang mga bagay mula sa kanya, kapalit ng pagpapalaya sa kanya sa halip na arestuhin siya. Ngunit nang makarating si Brett sa labas, bigla siyang nadurog ng mga nahuhulog na debris. Sa labas, sina Lizzie at Ralph ay sumali na rin sa pagsira ng gusali, habang si George naman ay nagsimula ng huminahon salamat sa antidote. Sina Davis at Kate ay sumakay sa sirang chopper bago pa man gumuho ang gusali, na naging sanhi ng pagbagsak ng chopper sa lupa, ngunit hinayaan din itong mabuhay ang dalawa. Pagkatapos ay napansin ni Davis na marami pang sibilyan sa paligid, at sa wakas ay bumuti na ang pakiramdam ni George. Samantala, naglaban sina Lizzie at Ralph, kaya sinabihan ni Davis si Kate na hanapin si Russell habang siya naman ay inarmasan ang sarili at sumali sa pakikipaglaban kasama si George. Nagpagulong-gulong ang mga hayop at nagpalitan ng malalakas na atake. Of course, the wolf flies. Ngunit sa huli ay si Lizzie ang nagwagi sa pamamagitan ng pagkagat sa leeg ni Ralph. Ngayon, si George at Lizzie na lang ang maglalaban, ngunit tila nahihirapan si George na makuha ang kalamangan,
kaya naghagis si Davis ng sinturon ng mga granada sa likod ni Lizzie. Sa kasamaang palad, napakalakas ni Lizzie at ang mga granada ay hindi gumawa ng anumang pinsala. Mabilis na nakarecover si Lizzie at itinapon si George sa isang gusali, na naging sanhi ng pagtusok ng bakal sa dibdib ng gorilla. Pagkatapos ay sinubukan ni Lizzie na lumapit para tapusin siya, ngunit namagitan si Davis at ginamit ang lahat ng armas ng chopper upang gambalain ang buwaya. Nakuha naman nito ang atensyon ni Lizzie at nagsimulang atakihin si Davis, na halos mapatay na siya. Gayunpaman, kinuha ni George ang steel bar at tumalon sa ere upang saksakin si Lizzie sa mata, na agad na tumapos sa laban. Samantala, narating na ni Kate si Russell at sinabi sa kanya ang tungkol sa antidote, na agad na tumawag kay Blake para ipasa ang mensahe. Napansin ni Blake ang mga pagkamatay sa screen at nagpas siyang itigil ang airstrike, at tinanggap na si George ay nasa mabuting panig. Sa kasamaang palad, namatay si George pagkatapos manalo, at naglaan si Davis ng sandali upang magdalamhati para sa kanyang matalik na kaibigan. Ngunit nang paalis na siya, napansin ni Davis ang ilang pagkibot at napagtanto na niloloko lang siya ni George. Binigyan ng gorilla si Davis ng middle finger at sa huli ay nakipag-fist bump sa kanya. Ngayon, ang sunod na misyon ni Davis ay maghanap ng lugar kung saan nila mailalagay si George, at dito na nagtatapos ang pelikula.